hapon po muli sa inyo lahat, sa mga tagapanood namin ngayon at pati na rin sa mga manonood mamaya-maya ng konti. Baka medyo busy pa sila or mga on the way yung iba. At Rax Barca po ang inyong makakasama every hapon ng Juma. At syempre, kasama ko pa rin ang co-host na si Ma'am Maguindanao Translator. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Isang magandang hapon po ng Friday sa ating lahat. Muling nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect. Ito po ang inyong lingkod, ang Maguindanao Translator mula po sa Translation and Interpretation Division, Noraine Lambitan. Yes, dahil ang TLC program, ang Translation and Interpretation Division ay programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. We extend our tender love and care. Yes, at ayan, binabati po natin ang ating mga viewers. Paki-like and share po dahil ngayong araw ay meron tayong bigating guest. Wow. At mamaya po yan, after ng ating pagbibigay ng word of the day, ay ipapakilala at maririnig po natin siya. At siya po ang magiging kauna-unahang guest natin mula po sa Luzon na naka-live via Zoom dito po sa Kapatid Language Connect. Ayan. So, again, paki-like and share ang BTA Translation and Interpretation Division na Facebook page po natin. Doon po naka-live itong ating programang Kapatid Language Connect. Yun, at huwag pong kalimutan ang following button at pwede rin po ninyo makita sa YouTube, sa mga YouTube lang ang available nila. Sa Kapatid Language Connect din. At si may lahat ko, bang niya kamayam ko itulo, pa-share ko na inin magtuoy PC, palink ko pa personal account ko para takitebi, programa TV inin, pagsukuranten si Allah Ta'ala, bisan sa inget, ay isang kita lumangod at duk sampay, makausal pa kita bahasate tuo si programa inin tuo si TID, Elta is BTA BARM. Ayan, at dahil nagyakan ka na lang din, sir, at ako naman ay magmamagindanaon dahil alam natin na nakaantabay na ngayon ang ating panauhin, para marinig niya din ang sample ng ating wika. Yung wika ni sir kanina ay yakan po yun. At ako naman ay magmamagindanaon. Mapya malulam, kanulangon ng Maguindanao sa Balabala siya sa Cotabato City, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at siya bunmambo kano special geographic areas. Pan ang mga location kung saan nandoon yung mga Maguindanao ngayon. Ayan. So, ngayong actually ay first Friday ito ng October, At syempre gusto rin natin na batiin ang ating mga kapwa tagasalin, Dahil nung September 30 ay pandaigdigang pag-celebrate, International Translation Day. Ayan, binabati po natin ang ating mga kapwa tagasalin. At isa yan sa ating magiging paksa, Ito ay isa sa magiging paksa ng ating usapin ngayon kasama yung ating panauhin mamaya-maya, At dahil October na din, Sir Rax, ngayon ay sineselebrate ang Teachers Month. Binabati po natin ang ating mga dakila, ang dakilang guro. Tagaturo. Oo, di ba? Dahil, ayan, sana ho ay maging bahagi ng inyong pagtuturo ang paggamit sa ating sariling wika, Nakasalalay din po sa ating mga guro na manatiling buhay na buhay ang ating sariling wika sa pamamagitan ng pagtuturo din nito o pagbabanggit nito sa ating mga mag-aaral. Ayun, tama. At maya-maya ng konti, marami tayong matututunan dito sa kwento ng ating magiging guest na ngayong araw. Yes, at dahil gusto natin makarami tayo ng talakayan, sir, kasama yung ating panauhin mamaya, ay baka pwede na nating tawagin yung ating, May announcement ba tayo? Of course, batiin muna natin ang ating mga tagapanood ngayon, lahat na, at ang last winners natin, meron tayong dalawa. Yung isa nanalo nung nauna, tapos nanalo na winner na naman din sa pangalawa. Wow! Si Sheikh Sir Zainal Usman at si unang nakapagbigay ng sentence sa Maranao language, wika ng Maranao.
si Sir Omayer Manalocon. Sir Omayer, kung ayan. sigurado manonood kayo ngayon, pagbati mula sa inyong ka-TLC, ka-TID. Yes, TID ngayong hapon. supportive ang ating mga kasamahan dito sa Legislative Technical Affairs and Information Service. And again, ito pong programa na ito ay hatid po sa inyo ng Translation and Interpretation Division. Under po yan sa, yun na nga, Legislative Technical Affairs and Information Service ng BTA. At binabati natin siyempre ang ating Division Chief, si Ma'am Bayfay Ruz Candao. Yes, Ma'am Attorney. At ang ating Director na si Sir Abdul Ghani Manalocon. At ang dalawang chief ng dalawang division sa reference division, si Sir Bernan, Muludin Bernan, Chief Muludin Bernan, and Jamalea Benito ng PIPMRD o Media Division ng LTAIS. At sa lahat ng bumubuo ng LTAIS. Yes. So ayan, so na-announce natin ang ating winners. Ay meron pa ba tayong other announcement bago natin ilabas ang ating word of the day? Yes, ang i-announce natin ulit at para sa mga baka may bagong manood naman sa atin, ang ibig sabihin nito ang mga winners doon sa word of the day na ibibigay namin mamaya ng konti. Ibibigay namin ang word of the day gaya ng nakaraan, tapos bigyan agad kami ng sentence in your own, sa inyong wika. Oo. Alam mo ma'am kasi parang ayoko, kung hanggat maaari ayoko na rin mag-English-English. Okay. Oo. Sige. Kasi minsan naiisip ko lang, halimbawa pag mag-English ka, ano bang mga suot usually blouse, di ba? Oo. Ano ba yung plural ng blouse? Blouse, plural, pag mga blouse. Blouses, ganun. Blouses. Bakit? So, Ba't napunta ka dun sa sandali lang. suot? Kasi sa pag-i-English tayo. Okay. Tapos, ano ang daga sa English? Ano ba yan? Sige lang, Napunta sige lang. na tayo sa daga anyway. Ang daga is mouse, tama? Oo. Tama. So, paano natin i-plural ang mouse? Kaya ayoko na mag-i-English kasi nalilito ako. Pag blouse, blouses, pag mouse, hindi mo naman sabihin mouses. Okay. Ano lang yan, ha? Ayan, okay. so medyo magulo. Oo. Ayan. So, dahil dyan, Sir Rax, ay... Okay, sandali, hindi pa ako meron tapos. pa. Doon muna tayo sa gagawin ng mga magiging winner natin. Okay, sa itong sa segment na to. Ang word of the day na ibibigay namin ngayon, makikita nyo dyan din sa screen at ipapakita namin, tatawagin natin ang nautusan ni ating chief na magbigay ng word of the day natin ngayon. Bigyan nyo agad kami ng sentence, gamitin ang sariling wika nyo sa mga wikang nasasakupan ng BAR. Either Yakan, Tausug, Maguindanaon, Maranaon, Tiduray, Sama, at iba pa. Gawaan nyo ng sentence in 3 to 5 words. Simple sentence lang. Pwede na yon. Tapos kung sinong unang makapagbigay habang kami nandirito, habang kami nandirito, pag naisa nyo yung sagot, yun na ang manalo ng 200 pesos na. Yung baka naging 200,000. 200 pesos na GCash at of course with t-shirt ng Kapatid Language Connect. Ayan. Medyo pasensyahan nyo na lang po kami kung medyo ma-delay kami sa pagpapadala. Siyempre kasi kailangan natin nagpapaliwanag si Sir. Ipapadala namin ang inyong mga Basta keep in touch. At meron na rin napadalhan ilan na nakapag-picture, nagpakita ng Yes. kanilang natanggap na t-shirt. Ayan, so nandun na yung mechanics at dahil dyan, na-announce na ni Sir Rax, ay kunin na natin ang ating word of the day na ibibigay sa atin ni Sir Morsal. Saran! Andito na ang ating ano kaya punta ka magiging dito, word sir. of the day natin? Alright, so, eto Sir, na. pwede dito ka, sir. Eto na ang ating word of okay the na. day. Okay, ang word of the day natin ay Peace. Ayan, maraming salamat, Mors. So, ang ating word Thank of you, the Mors. day ay peace. So, yun. Gaya ng nabanggit ni Sir kanina, ay ito po ay gagawaan nyo ng simple sentence lang po. And then, gamit ang inyong wika at maglalagay kayo doon ng hashtag, yung location. Hashtag location. And hashtag yung ethnic group ninyo. Ethnic. Yan. Ethnic tribe na lang kunyari. Minsan na ba? Ethnic group, Oo. ethnicity, Kung anong di ba? Kung lingwahe ikaw ay siya. Yakan, Tausug, Maranao, Maguindanaon,
Ayan. And ito din, Sir Rax, baka sakaling kahit na hindi naman languages dito sa BARMM, ano, kahit sabihin natin languages sa Luzon and Visayas, ay pwede, di ba? We will accept that. Kung We meron will let namang them mag-send join. agad, kahit naman ang Arabic, siyempre, Arabic. O kung Arabic, di ba? Sorry ma'am, ang hindi ko pa nasabi pala, yung pangalawa at pangatlo na winner, makakatanggap ng 150 sa GCash. At with t-shirt pa rin. Ayun. So, ayan. Yan po yung mechanics at abangan po ninyo mamaya, no? I-announce natin, no? Kung may mananalo na. Kung hindi naman, pwede namang isunod na lang sa next episode natin i-announce. But please, send your entries na. Send your answers dito po sa i-comment nyo lamang po dyan sa ating live streaming ng ating programang Kapatid Language Connect. At dahil so excited na ako, Sir Rax, no? By the way, halos tapos na yung ating mga guest translators within our division. At yun po yung mga tagasaling sa wikang Maranao, Tausog, Arabic, and Filipino, no? Ayan, so tapos na po sila. At this time ay meron naman po tayong magiging panauhin, no? At yun na nga, ipakilala po natin ang ating guest dahil nandyan na po siya sa ating Zoom and I know she is excited na. Ayan, nandyan na. Nakikita ko na sa monitor. At eto po, dahil bago lang po, no, recently ay nagkaroon po ng Layag Forum 2, no? At siya po ang tagapag-ugnay nito. Papakilala po natin ang tagapangulo ng University of Santo Tomas Sentro sa Salin at Araling Salin. At siya po ay nagtuturo ng mga kurso sa pagsasalin ng University of Santo Tomas at tagapagsanay sa mga tagasalin sa iba't ibang pambansang palihan at seminar. Nakapokus ang kanyang mga pananaliksik sa pagsasaling pambata, pagsasaling teknikal, pangangasiwa ng pagsasalin at profesionalisasyon ng pagsasalin. Siya ang tagapag-ugnay ng Kasalin Network at ito ay isang pambansang samahan para sa pagsusulong ng profesionalisasyon ng pagsasaling Pilipino na kung saan ang TID ay bahagi po ng network na ito. Siya po ay Associate Professor ng University of Santo Tomas. At ito na, pinapakilala po namin si Dr. Wenilyn Fahilan. Ma'am, magandang hapon po at welcome po sa Kapatid Language Connect. Magandang hapon, Ma'am Noreen. Magandang hapon po, Sir Rats. Maraming salamat po sa pagpapaanyaya ninyo para po maging bahagi ako ng Kapatid Language Connect ng TID. Ayan. Magandang hapon po. Yes, Doc Wenny, maraming salamat sa pagpapaunlak ng ating imbitasyon, no, na maging panauhin po namin kayo dito sa aming mumunting programa po, no, na initiative po ito ng aming division chief na si Ma'am Bayfay Rhodes. Kahit paano ay makapag-connect po yung languages natin, ano? Ayan. So, Ma'am, kumusta po kayo bilang tagapangulo, no? Tagapag-ugnay, ng Kasalin Network. At yun na nga po, no, alam natin na just recently ay nagkaroon ng Layag Forum 2 at baka nais niyo pong magbahagi ng iilang points lang po doon sa naganap na forum. Unang-una, maraming salamat po dahil naimbitahan tayo para po magbahagi tungkol sa kaganap lang na ikalawang Layag Forum ng Kasalin Network. Ang Kasalin Network, tulad na nabanggit po ni Ma'am Noreen, ay isang network o samahan, no, ng iba't ibang mga institusyon, pribado, publiko at mga ahensya ng pamahalaan na lahat po ay may iisang hangarin. Ito ay ang profesionalisasyon ng mga tagasalin sa bansa. At sa ikalawang Layag Forum ay pinagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa mungkahing batas para sa profesionalisasyon ng mga tagasalin sa Pilipinas. Noong Mayo po, una pong tinalakay yung dalawang bersyon, no, ng batas na ito. Tapos ngayong Setyembre, sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Salin, ay nagkaroon po ng pinag-isang bersyon ng batas na binahagi sa atin ni Dr. David Michael San Juan, siya naman pong puno ng NCLT o National Committee on Language and Translation. Bukod po doon, tinalakay din syempre sa ikalawang Layag Forum ang impluwensya at mga konsiderasyon natin sa paggamit ng AI sa paggasalin sa kasalukuyan. Nakakatuwa pong napag-uusapan natin, no, ang mga
pangangailangan ng mga tagasalin bilang isang profesional na manggagawa, no, bilang isang ano rin, no, bahalagang bahagi ng ating lipunan para sa napakagandang hangarin ng inclusivity. At natutuwa po ako na dito po sa inyo sa inyong programa ay nandun sa mismong pangalan yung ating nais na gawin, kundi po magkaroon ng koneksyon ang bawat isa sa kabila ng pagiging multilingual ng ating bayan, no, sa pamamagitan nga po ng gawain at advokasya po ng mga tagasalin. So ngayon po, sa pamamagitan naman ng Kasalin Network at mga patuluyang pagdalayag tungo sa profesionalisasyon, hangad po natin na lalong maging malaya ang karamihan sa mga Pilipino at sana ay makagaya tayo ng marami upang suportahan ang ating hangarin sa profesionalisasyon at pangunahin po dito ay magkaroon ng isang batas na magtatakda ng mga kahingian, yung mga requirements at yung mga tungkulin din, obligasyon ng mga tagasalin bilang isang profesyon tulad ng profesional, tulad ng iba pang mga profesional. No? Nasa ngayon nga po, nakakatuwa din kasi ngayon ay diniwang natin ang buwan ng mga guro, no? Na syempre po ay professionalized na sa Pilipinas. Ayun po, maraming salamat po. Siguro yun po muna, Ma'am Noreen. Okay, wow, ang galing. Yes, ayun. So, kami po dito mula po sa Translation and Interpretation Division, Doc Wenny, ay natutuwa po, ano, dahil yun na nga, ito ay ikalawang layag forum na din at naging bahagi po ang TID dito, no? Kahit na online lang po tayo sa taong ito, pero nung una ay nakapag-on-site tayo, no? Natutuwa po kami na nandyan po kayo ng mga experts na gumagabay po sa amin. Dahil aminado po kami ni Sir Rax, no? Na tayo ay hindi pa ganun kabihasa gaya ni na Ma'am, no? Yes. Oo, but tayo ay sinisikap natin, no, Sir Rax, no? Ito sila ay matagal na silang nasa larang ng salin. Sina Doc Wenny at medyo talagang napapawaw ako, Sir Rax, kapag kakasama ko sila, lalo na kapag ka-on-site. Oo. Lalo na pag magpipilipino na lahat, yun, nakakatuwa. Hindi natin sasabihin, Ma'am, magtatagalog, ano? Mas Sila po kung nag-Pilipino. magpipilipino. Ang galing, oo. Oo. At kami naman din po kasi ay bagong tatag lang din na opisina, no? Under sa BTA at yun na nga po, kung hindi tayo nagkakamali, Sir Rax, ay tayo ang kauna-unahang nagsasalin ng mga legislative measures, ano? Hindi lang tayo sigurado sa ibang rehiyon ng bansa, pero kasi dahil tayo ay nasa parliamentary form of government na dito sa BARMM. At yun na nga din po kami, Doc Wenny, ay nais namin na maitawid yung mga sinusulat, sinasagawang mga batas sa wikang lokal, no? Kahit sa paraang yun ay maintindihan ng ating mga kababayan na ito pala yung mga batas na ginagawa para sa kanila. At nais din namin sabihin kay Doc Wenny at sa ating mga viewers na kasalukuyan ngayon na nasa validation na ang ating full text na Bangsamoro Electoral Code. Oo. At nakapag-validate na po tayo para sa language ng Tausug and Arabic. And before end of this year ay mag-validate na din po ang TID para sa wikang Maguindanao. Oo. Congratulations po. Yes. At yun po ay kami po ay talagang hihingi, no? Mamaya siguro pang ano na yun na tanong, pero this time gusto din natin malaman kay Ma'am. Natutuwa po kami na sinusulong ng Kasalin Network yung pagsasabatas, no, ng tagasalin. Sa initial lang po na Ma'am, ano po yung mga naging resulta, gaano kadami yung naging participants, yung naging resulta po nitong forum na ito, Ma'am? Kaugnay po ng partisipasyon, meron tayong hamon dyan, Kasi sa registrasyon, napakarami pa nagpaparegister sa preparations natin. Sa unang layag forum, mga 700 yung nagpaparehistro, tapos itong pangalawa, 500 yung nagpaparehistro. Pero sa actual na participation, siguro po nasa range tayo ng mga 100 katao hanggang 100 to 200 na yung actual participants po natin. Pero gayon pa man, okay lang po yun kasi naka-record naman, makapanood pa rin sa Kasalin Network Facebook page ang mga talakayang ito para po balikan ng lahat sa kanilang mas synchronously. Yun na maganda sa teknolohiya. Pwede pa rin mapanood. At bukod dito, syempre, ang pinakatagumpay na ating ginagawa ay yung patuluyang mga gawain. Kasi po meron na po tayong
schedule na ikatlong paglalayag, no? Yung layag 3 na sa Enero naman po gaganapin at papangasiwaan po ng ating mga kasamahan mula po sa Visayas Region sa pangunguna po ng Cebu Normal University. Ang nais ko po siguro banggitin din kaugnay nung nakikita ko po na profile po ng BTA, TID ay magandang padron o modelo yung pagisika po na institutionalized ang paggasalin sa ating mga rehiyon para yung mga lokal na wika tulad po ng ginagawa ninyo ay talagang maabot ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa usapin ng batas. Kasi syempre, marami po tayong wika, bagaman syempre pangunahin dito ang wikang Filipino na common, no, pambansang lingua franca ng ating bayan. Mahalaga din po na yung pangkaraniwang wika, lalong-lalo na yung mga wikang katutubo sa kanya-kanyang mga komunidad ay ma-access din nila yung ating mga batas para para po mas maging inklusibo, magkaroon sila ng mataas na kamalayan at maging maayos din yung pagpatupad nito, pagsunod din po sa ating mga batas. Kaya nung kanina Lorraine, 'di ba, hiningi ko sa inyo yung profile ng TID at tuwa po ako na malaman na yun po yung pinaka-konsepto na meron po talagang tiyak na dibisyon para sa paggasalin at interpretation ng mga patakaran ng BARM, at ito po ay importante hindi lang siguro sa BARM kundi sa buong Pilipinas. Sana magkaroon din ng ganun sa bawat munisipyo o sa bawat hindi ko alam kung paano nila hatiin, pero sana meron pong ganun din na mga Translation and Interpretation Division sa bawat unit, mahalagang unit ng pamahalaan para mas madali po yung komunikasyon, lalong-lalo na sa usapin ng batas, tsaka sa mga usapin ng mga issue ng national concern, at gawin din lalo na pag may mga crisis, may mga meron tayong mga emergency, national o municipal emergencies na kailangan pong maintindihan ng mga tao. Yun po yung kailangan din natin. Kaya binabati ko po ang BTA TID dahil kayo po ay maaari maging modelo dito, at sana ay huwaran din kayo ng iba pang mga unit ng ating pamahalaan, magkaroon din po sana ng ganong klase ng institutionalisasyon. Dahil wala pa po ito, dahil nasa proseso po tayo ng professionalization ng paggasalin sa ating bansa ngayon. At yung mga ganyang key unit ay kailangan po natin. Ayun po. Wow, salamat naman po, ma'am. Yes, ma'am. Ayan. So, Sir Rags, gusto din natin na itanong kay Ma'am, kung sakasakali po ba ang mga nakikinig ngayon at nanonood at makakapanood pa nitong ating live streaming, sila po ba ay pwedeng sumali at paano po makasali sa network ng Kasalin Network? Kasalin Network. Sa ngayon po, ang Kasalin Network ay binubuo ng mga institusyon, tsaka po mga individual na meron pong track record ng pag-advocate, pagtataguyod po sa ating propesyon ng paggasalin. So maaari na pong makipag-ugnayan, hindi ko dala dito pero meron po tayong email address, networkkasalin@gmail.com, para po sa inquiries po ng mga ito. At sa mga susunod pong panahon, siguro ay mas mag-post na po tayo sa Kasalin Network Facebook page tungkol po sa mga bagay na ito. Pero sa ngayon po, yung specifics na kung ano yung mga kahingian, ano yung mga kailangan, nasa proseso po tayo nung paglalatag pa, dahil rin po kalulaunch lang din ng network nitong Mayo at pinoproseso pa rin po siya. Sa ngayon po ay ang pinakamalinaw, maaring maging individual, maaari ding institutional yung ating pagsali sa ating network. Ayun po. Maraming salamat. Ayan. So, i-check nila para malaman nila kung paano makasali. Para dumami tayo, lalong-lalo na dito sa BARMM. Diba? O Mindanao. Sa naman na lingwahe na wika. Ayan. Si Sir Rags ay mayroong nais na itanong sa inyo, Doc Wenny? Yes po, sir. Doc, kayo po ay bilang expert na sabihin natin, kaya nang banggit ni Ma'am at experience ng mahabang experience sa pagsasalin. So, baka naman meron kayong pwedeng maibigay sa amin na tips kung simula sa pagsasalin at hope na rin sa mga tagasalin natin, at lalo na't nabanggit ni Ma'am na meron tayong isusulong na batas para sa interpretasyon na tagasalin. Oo, tama. Yes, ma'am. Professionalisasyon. Ayun, yun po. Yun po. Sir, anong tip kailangan mo? Sorry, hindi ko naintindihan. Ang tip kung paano magsalin para maging professional, ano po yung specific po na gusto po ninyo? Yun po, ma'am.
Mga tips Ah. po ma'am tungkol po sa pagsasalin. Ayan. Ah, Dahil okay. baka po maliban po sa amin ay meron pong mga potential Mga din extra. na tagasalin, nakikinig. Opo. Opo. Siguro po, syempre unang-una binabati ko po kayo kasi nga po multilingual agad yung setup po, 'no, na lahat po Yes. diyan na mga pagsasalin ay may kanya-kanyang inang wika na ginagamit sa inyong pagsasalin. So ang number one tip po sa ating kahusayan sa pagsasalin, dapat yung target na wika, kung ano po yung gagamitin nating target language o yung produkto, salin ng wika ng ating salin, mas maganda kung yon ay native language po natin o talagang matagal na nating ginagamit. So halimbawa po kung kayo po ay Maguindanao, maganda pong magsalin kayo sa Maguindanao, no? Kaya yung responsibilidad ng pagkasali natin sa ating mga wika ay talaga pong ito po ay dapat na niyayakap ng bawat komunidad. Kasi ang pinakamahusay na tagasalin ay manggagaling po doon sa laging gumagamit ng wika. Yun po yung isang katangian. Pangalawa, kung nagisimula ka naman tapos gusto mong magsalin, ang dapat mong unang gawin ay dapat magbasa ng magbasa. Kasi alam din po ninyo ito bilang translator, hindi po tayo pwede maging translator kung hindi po tayo magaling na reader, no, noong target ano ang ating source text. So halimbawa po ang inyong source language ay English, dapat po ay himay na himay natin o gamay na gamay pala, sorry. Alam na alam natin yung mga katangian ng source language o ng English na maaring mag-iba o nagpapaiba dito kapag isali natin siya sa wikang Filipino. Kaya kailangan po masipag tayo sa pagsusuri ng ating simula ang teksto o ng source text natin, yung types of ano bang klase ng teksto, ano yung language register, ano yung konteksto kung bakit ito sinulat at para kanino sinulat, bago pa po tayo magsalin. So hindi po kailangan agad na magtumbas agad ng ating mga konsepto. So, kumbaga wag ka magmamadali bilang translator. Ang dapat mo munang gawin ay unawaing mabuti ang iyong iasalin doon sa original language na alam mong naiintindihan mo kasi nga may kakayahan kang umunawa ng source text, kaya ikaw ay pwedeng maging translator. Pero wag kang mga madaling magsulat ng salin. Mas magandang intindihin mong mabuti yung bawat bawat aspekto ng mensahe, lahat ng katangian ng mensahe, yung direct at sabihin nating overt, no, yung literal na kahulugan, pero baka meron ding literal na kahulugan o mga contextual na kahulugan na dapat muna nating unawain. Baka kailangan din mag-research muna para sigurado ka sa sarili mo na iintindihan mo muna yung teksto, tapos saka po natin siya isasalin. So, yun yung una. Kasi po, ang translator, unang-una ay reader, no? Mambabasa siya. At bilang mambabasa, meron siyang dalawang katangian. Tinatawag siya sa translation studies na primary reader. So, ano ibig sabihin ng primary reader? Meron kang katangian ng isang mahusay na mambabasa noong pagsasalin ng wika bilang Filipino. Halimbawa tayo, bilang Pilipino, dahil ako, halimbawa, no, bilang ako ay tagasalin sa wikang Filipino at yung ito rin ang aking unang wika, magaling ako magbasa syempre, no, sa aking inang wika, no, sa wikang Filipino. Primary reader ako ng mga teksto para doon. At bilang tagasali naman, kung magsasalin ako mula sa Ingles, ang isang ring katangian ko ay secondary reader ng mga tekstong Ingles. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko kasi native language ang English. Hindi ako native speaker nito, hindi katulad ng mga Amerikano. Pero dahil naiintindihan ko yung kanilang wika, dahil sa exposure ko sa aking edukasyon at kultura, naiintindihan ko majority, may fluency rin naman ako para intindihin ko para sa aking sarili yung source language o yung source text na nasa Ingles. At dahil dyan, pwede akong magsalin para maging representative ng mga Pilipino na iintindi ng bagong tekstong ito kapag sila naman yung magbabasa sa wikang Filipino. So, kaya siguro po ang isang tip lang muna, magbasa po tayo ng source language at intindihin natin na iba yung nagbabasa ka para sa sarili mo bilang reader sa magbabasa ka para i-translate ito sa iba. Mas mabigat po yun. Kasi kailangan, pag nagbabasa ka na para sa iba, tulad ng teacher, di ba tayo mga guro, ako pala guro, pamasang araw ng mga guro. So, bilang guro, nag-iisip ka na kung paano mo siya dapat ituro, no? Ganon din kapag nagsasalin ka, dapat intinding-intindi mo muna yung source text mo bago mo siya isalin kasi kailangan ingatan ng mabuti yung mensahe. Ayun po. Ayan, so yan yung mga iilan lang sa mga tips, ano? We believe mas marami pa, pero dahil medyo kapos tayo sa oras, ano? Maraming pwedeng ibigay si Doc Wenny sa atin.
At tayo naman dito sa TID, kapag merong mga activities, ang Kasali Network ay sinishare natin yung live ng Kasali Network para mapanood din nila. Ayan. Yun. So, Maganda yun, ma'am. Oh. Parang kung baka gumawa ka ng lesson plan na upang maintindihan talaga kung anong gusto mong iparating sa mga student. Ang galing nun. Yun. Tama. Parang mas na-inspired itong co-host ko na magsalin, ano? Ayan. So actually, ito nga kami din po dito, Doc Wenny, ay yun na nga, yung multilingual, ano, katulad ni Sir Rax, ay ang native language niya is Yakan. Pero translator din siya ng Arabic at kahit sa Tausug ay nakakapagsalita siya ng fluent na Tausug. And few hindi naman few sa Maguindanao, madami din. Oo. And then same with other translators na meron din po kami dito. Katulad ko din, isang Iranon, Maguindanao translator and fluent somehow in Maranao language. So ganun po 'yun. Ka-diverse yung ating kultura. Ayan. So Doc Wenny, maraming salamat po sa inyong mga tips. At dahil yun na nga, no, batiin din natin si Doc Wenny ng Happy Teacher's Day. Teacher's Month pala ngayon. Teacher's Month. Bukas po yung end. Hanggang bukas. Thank you po. Yan. Doc Wenny, baka meron po kayong panawagan sa ating mga viewers sa mga upcoming na mga activities na related po sa pagsasalin. Ayun nga po. Sa ngayon po, meron po tayong hinahanda na ikatlong Layag Forum sa Enero po, no? January 25. To be announced pa ang iba pang mga detalye, no? Kasi nasa pagkaplano pa rin po ito. Pero yun po yung susunod nating mga gawain. At ngayon din po ay lagi po kayong magbasa sa Kasali Network page kasi po may mga activities po ang mga institusyong bahagi ng network para po sa buwan din ng Oktubre. Hindi ko lang kabisado lahat ngayon, no? Pero ang sigurado po ako ay meron po tayong International Conference on Indigenous Language na pinangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino at ng PNU, Philippine Normal University, na mangyayari po next week. Gayon din po, natapos na kasi yung iba pang mga activities ng pandaigdigang araw ng salin. Pero meron po, nasa Facebook pages naman po, ang Patas po, meron silang mga events para sa pagkasalin, para po sa mga sunod na araw. Pwede ko po bang wait lang mama, hanapin ko lang ng mabilis. Sorry, kaya sayang yung Patas. Dahil lang pa, bigyan niyo po ako ng ilang segundo lang. Opo. Ayan, so madaming announcement. Dahil ganun kadami po yung activity ng network, Kasali Network, I mean. No? At binabati po namin mula po dito sa Kapatid Language Connect ang lahat po ng miyembro ng Kasalin Network. Kasalin Network. Oo, kasi yung Kasalin nakikita ko may yung letter A na meron siyang doon. Paano bang tunog tamang Kasalin o Kasalin? Kasalin. Kasi Kasalin Okay. Kasalin yun, sir. Oo. Fellow translators. Wag mong bigyan ng ibang kahulugan. Oo, yun na nga ang iniisip kasi pag sinabing kasalin na or Ayan. Okay, ang galing. So, ayun. Yes. Habang hinantay natin si Doc Wenny, nandiyan na ba siya? Yeah. Sige lang. Pwede naman natin tingnan din muna yung mga baka meron. Sa palagay ko meron pang watching from from Singapore, meron from Cebu, meron okay. Yes, at binabati din natin mula sa KWF si Sir JL, no? Nanonood si Sir JL Dungka, nanonood po siya. Maraming salamat Sir JL. Baka nandiyan na si Doc Wenny. Pasensya na po, hinahanap ko yung file. Hindi ko na mahanap. Pero ito po, babasahin ko lang po yung event po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ikalawang pandaigdigang komperensya sa nanganganib na wika o Second International Conference on Language Endangerment. Ito po ay mangyayari sa Pamantasang Normal ng Pilipinas sa lungsod ng Maynila sa October 9 to 11. Ayan po. Tapos yung iba po pong mga anunsyo ay tingnan na lang po sa Kasali Network page. Ayan. Ayun, sir, kanina yung tinatanong mo yung accent kasi kasali. Kasi pag wala baka maging kasalin, no? Mag-marriage. So, yun, kaya lagyan ng lagyan natin ng accent. Delikado no? yan.
Opo, Oo. iba po yung ano, baka ibang May network po yung ibang mabuo meaning. Ayan. So, ayun po. Kasalin. Yun po Oo, kaya, kasalin. kailangan yung ano, tuldik doon. Salamat Kasi kung po. doon tayo sa isang sabi, gaya ng sabi ng kabataan, sana all. Sana all. Ayun, so, Okay. muli maraming salamat kay Dr. Wenilyn Fahilan, Associate Professor po ng University of Santo Tomas, Manila. Ma'am Doc Weni, maraming salamat po. Salamat din po. Mabuhay po kayo at padayon po no, Yes. sa PTATID. Magandang hapon po. Salamat ng marami po, ma'am. Ayan, so yun na po si Doc Wenilyn Fahilan, again, Associate Professor ng University of Santo Tomas, Manila. At alam mo, Sir Rax, no, yung unang Layag Forum, ano, that was last year, ay talagang inaasikaso nila tayo at kinikilala nila ang taga-BTA. No? And tayo ay natutuwa dahil naging parte na tayo ng technical working group, ano, ng Kasalin Network. Oo. Ayan. So, tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng miyembro ng Kasalin Network. At syempre, ito ay binuo sa pamamagitan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Wow, No? KWF. Ayan. So, binabati po Yeah. natin ang mga taga Komisyon sa Wikang Filipino. At yan, nanonood si Sir John Enrico Toralba. Sir Jan. Ayan, binabati po namin kayo, sir, dyan po sa Komisyon sa Wikang Filipino at kayo po ang naging tulay kung bakit ang Translation and Interpretation Division ng BTA ay naging bahagi ng Kasalin Network. No? Maraming salamat po, sir. Ayan. At yun na nga, kaninang umaga lang, ano, nagkaroon ng, dahil ito po ay every Friday, no, yung pong validation natin sa Bangsamoro Electoral Code, ano? At nagpapasalamat tayo ulit sa Ay, oo, KWF. kasi no? nag- That's every ano Friday pala kina sila. Sir JL and Sir John Enrico Toralba. Maraming salamat po. Ayan, so at sa mga ibang viewers din ay binabati din po namin kayo. And Sir Rax, our next segment will be about Okay, so dito na tayo sa quotable quote ng ating nakuha. At ano na lang. Sorry. Ayun, it's okay. Ay, hindi. Ayan, so ang ating quotable quote Buksan for muna today, ayan, so Mhm. talagang, anyway, baka hindi lang natin nahabol, pero maybe after this program ay ipopost po natin yung ating quotable quote, no? At sige nga, Sir Oh, Rax, wait ano lang. yung ating quotable quote in Filipino? Actually, ako ay magbubukas na rin muna ng Ayan, so, quotable quote. sige. Ito po ang ating quotable quote po ay mula po kay Honorable Ali B. Sangki. Isa po siya sa mga parliament members ano, ng Bangsamoro Transition Authority. At ito po ang kanyang quotable quote. Ang sabi po niya ay, with unity and respect, we build a future where the Bangsamoro thrives, honoring our heritage and embracing progress for all. Ayun. Ayan. So, ito po ay naisalin sa iba't ibang languages na meron po tayo, no? Dito po sa TID. Ayan. So, para Okay, po so sa sa Filipino? Filipino, ano? Sige, Ako na. ikaw na, oo. Ayan. So, para po sa Filipino ay pagkakaisa at paggalang, bumuo tayo ng kinabukasan kung saan umuunlad ang Bangsamoro, pinarangalan ang ating pamana at tinatanggap ang pag-unlad para sa lahat. At ito po ang translation na ibinigay ng ating Filipino translator na si Nailia Amirol. Wow. At para naman po sa Ah, translation ng quotable quote na ito sa wikang Maguindanon. At Siyempre sa'yo ito yan. akin to, di ba? Be Oo. proud. So ito po ang Maguindanao nito. Siya kanu kapag isa-isa, no kapag adata, mapamalulitan no so panginam sa kagkapya no Bangsamoro. Hanggan sa alaga so nakampusaka no katalima sa kagkapya para kanulangon. Ayan. So yan po yung para sa Maguindanao. At para sa Yakan, Sir ano Rax? naman ang para sa yakan? Paki-post na nga at makita na ng ating mga viewers ng taga-amin. Okay, bang si iyakan, si pagdarambuad o pag-addat inaddat, makapatenggek ite sinong tebi, pamabusiyew hatinin, pamasaplag,
kite Bangsamoro sarta tapalihara tebi pusaka duk kasambuhan para si Kemonin. Yan yakan nin. Ayan. So yun po yung para sa yakan at para naman po sa Arabic na ito po isinalin ng ating Arabic translator si Sir Isa Manalocon at ito po ay babasahin ni Sir Rax. Okay, Sir Isa, at alam ko nanonood ka ngayon. Basahin natin ang Arabic translation mo ng quotable quote natin ngayon. Bil Arabi, bil wahdati wal ihtiram, nabni mustaqbalan yazdahiru fihi Bangsamoro مع الحفاظ على تراثنا واحتضان التقدم لصالح الجميع. Yun ang Arabic naman ng ito. Yes, ang sumunod ang Para sa wikang tausog. di ba sabi mo ikaw nang ano? Ako na ba? Ikaw? Kaya ko ba Okay. ngayon? Sige. O baka Okay, pag hindi ko makaya sige. yung yung accent. Okay, kahit ako na lang muna. Okay, Oo. okay. Okay. Hapag adat iban paghambuok puki, mapaon natuin susungon amuin magsampurna in Bangsamoro. Paghulmat pusaka sin kamaasan iban pagtayma kasambuhan pakatan. Ayan. So yan po yung para sa tausog at para naman po sa wikang Maranao. Sa wikang Maranao at sa iyo Ngulalan ko kapag isa-isa ago kapamagadata na mapanagumbalay. Tano so pinaguntamanan mapita ubang samoro. Masisiyapan so pusaka tano ago mi kakakap so kapakausur para ko kalanguan. Ayan. So talagang actually hindi ho ganoon kadali no kahit tayo ay alam natin magsalita pero yung bang from one language to other language ay bigla ka mag-shift ano, 'di ba? But we are trying our best, no? It's a good skill, no? It's a good skill na meron tayong ganon. At saka parang mga makatang na salita, parang ganon lang din yan. Hindi naman basta-basta natin na ano, kahit yung tayo ang sumulat, kailangan pa rin natin basahin ng tama. Okay. So, yun po ang quotable quote natin ngayon. So, next, ma'am. Yes, so yun po, para po sa mga gustong mag-send na kanilang sagot, ay pwede na nilang ipadala po. Pwede po nilang ipadala sa atin. Ayan. Parang may nakita na akong isang nag-send na. Meron na. Oo, Ang bilis. Ang bilis. Parang may Ayan. nakita na akong So, mas 200. Oo, di ba? Mas nagiging active ngayon. At batiin natin yung ating mga viewers na binabati natin, yung mga kasama natin dito sa TID, sa Fatma, and also nasa technical side natin, si Sir Rafi, ang ating tausog translator. Fatma is our Maranao, one of the Maranao translators na meron tayo. Ayan, tama ka, no? Meron nang sumagot dito si SC Maylao. Ano nga sabi? Nawala na rin yung ano ko? Sabi niya ay agama Islam na kalilintad. Masya Allah, yes. So, kalilintad. Oo. And also, yung kanina, si Arturo Abera, binabati din natin. And Hanina, Datubanda rin nanonood. No? And si Marie Ning ay nanonood from where? From Iligan City. At syempre ang ating Arabic translator nanonood nga, tama. At meron din daw siyang nakikita, hindi ko alam kung anong. At ko rin, parang nakita ko. Okay. Oo. Ayan. And also ang ating Filipino translator na si Nailia ay nanonood din. And also from the Office of the Secretary General, si Timmy Bani Musa ay nanonood. Pagbati po sa inyong lahat dyan at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programang Kapatid Language Connect. At ayun na, no, halos okay na tayo dito sa ating episode for today. At again, tayo po ay napaka-fortunate dahil pinaunlakan ni Doc Wenny ang ating imbitasyon. At sana po, sa mga susunod na episode ay may mga invite pa po tayo ng mga experts sa language, or sa larangan, or sa larang ng salin. At Sir Rax, binabati natin, no, just today, binabati natin, last day nila ngayon, binabati natin ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage dahil sa kanilang activity na trainers of training for the Lakbay Kultura program nila ay binigyan nila tayo ng imbitasyon na makapagbigay ng message of support, no, at ito po ay
na ibigay ng ating Division Chief na si Ma'am Bayfay Ruscando, yung message of support. At tayo naman, ito kasi dati na rin ako nanggaling sa opisina na yan, no, nung defunct ARMM pa siya, nung nasa Bureau of Cultural Heritage pa siya, at dyan ako talagang tumagal, no? At ngayon ay nasa translation naman ako. At binigyan po nila tayo ng chance na maging, or opportunity, na maging resource person, no? Na makapag-share ng tips and other knowledge tungkol po sa pagkakandak ng lakbay kultura. At this is related sa ating ginagawa, sir, dahil part nung nile-lecture doon sa mga bata ay yung language. Kung papaanong ma-preserve, magamit at makilala kung hindi pa masyadong kilala ng mga bata ang local language. Ayun. So again, maraming salamat kay Dr. Salem Lingasa. No? Siya po ang chairperson ng BCPCH at sa aking mga kaibigan sina Sherian Galel, no? Ay inimbitahan, no? Iba pang mga kasamahan diyan sa kaibigan, no? Diyan sa BCPCH. At si Isnaira Salim din, of course, ayan, and other staff ng BCPCH. At congratulations po sa mga participants nila, no? Nag-iwan tayo doon ng message as a resource person na dahil sa kanila magle-lecture nila ng lakbay kultura ay mabubuhay muli, no? May assurance tayo na hindi mawawala ang ating kultura. Parang may nakita na akong picture nyo, dumaan kanina, ang galing, ang ganda. Ayan, ang galing, ang ganda. Picture, nakikita ba? Ang galing, ang ganda. Anyway, maraming salamat. Sir, baka meron ka pang gustong batiin? Ang gusto kong batiin, ma'am, meron, kung naalala mo, merong nagbigay sa atin. Sino ba yun nagbigay sa atin ng comment doon na gumamit ng salitang sama? Sinama, yes. Salitang sinama, sorry. Yeah, Oo. tama yan, sir. Si Binabati Sir, natin. batiin Si former Assistant Secretary ng DepEd ARMM noon. Kasi lagi siyang nagbibigay ng Yes, salitang sinama. maraming salamat po kay Sir Nur Saada, sir, sa pagbibigay niyo po ng translation ng mga quotable codes or word of the day namin into Sinama language. Sinama. Magsukol Macau, sir. Ano yan eh, isa yan sa mga talagang sumusuporta sa culture advocacies. At may nag-inbox na rin sa akin si isang company manager sa Zamboanga City, yung AH services na kung paano raw niya i-send ang sentence. So Sir Rajmi, dito po sa live natin ngayon. Diyan sa live ng Diyan na kayo mag-comment. ng Translation and Interpretation Division. So laibit tadno sentensin bang ni hadjatahati telu sampay palini kabdang okay ni say endo. Ayan. So, mayroon pa tayong other viewers, si Bricks Ali, my cousin, from Dato Piang ito, nanonood siya. And Trix Piang Ibad, I think baka pinsan ko din ito. Maraming salamat. And sir, may babatiin pa? Okay, so yun na lang ang huli nating, ang pinakauna nating, pinakaunang nakapagbigay ng sentence ngayon. Ito si, nakita mo pangalan mo, hindi ko... yung nabasa ko na kanina. Nabasa mo kanina, so meron na tayo isa. Tapos, yung mga iba po ang gusto ring magbigay ng sentence nila in your own wika, pwede nyo i-send sa amin mamayang gabi bukas. Hanggat hindi pa mabuo yung tatlo, hanggang Thursday, pwede pa namin i-accommodate ang inyong mga sagot. Ayan. So, binabati rin natin ang Salam Radio ng Radyo Pilipinas dahil kagabi lang, no? Dahil Thursday kahapon ay na-feature na naman ng ating Word of the Day. Maraming salamat, Kuya Nords and Ma'am Princess Habiba Paudak sa inyong pag-feature ng Word of the Day ng TID. Maraming salamat po. And Sir Rax, I think this is end na ng ating episode. Tayo magpapaalam na. Ayun, paalam na muna at salam duaan hadyo si Kaam Kemon. Magbalik kita inshallah Jumaat balik na isa bang umul sa inyakan nin mura-murahan inshallah. Assalamualaikum. Sige ma'am. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng nanood, no? At sana po ay may naibahagi po kami na mahalagang impormasyon at kaalaman tungkol po sa pagsasalin. Lalo't meron po tayong naging panauhin na talagang eksperto sa pagsasalin mula po sa University of Santo Tomas, Manila na si Doc Wenny Fahilan, ano? At yun na nga, sa participation din ng ating mga viewers, maraming salamat po. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. No? Again, ang Kapatid Language Connect po ay hindi mag-atubiling magbigay
ng daan para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan, and we extend our tender love and care. At muli, ito po ang inyong tagasaling sa Wikang Maguindanaon, Noraine Lambitan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Happy weekend!